At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito ay manga colored nga muna tayo ni chapter 1139. So ayan bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang din sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ay ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan at dito nga yan magsisimula sa pagpapatuloy ng paghahanap nila Luffy sa susi ni Loki. At eto sabi nga ni Zoro, magtatakip silim na hindi pa rin nila nakikita yung susi at saka masyadong malaki talaga yung lugar. So ito sabi ngayon ni Road dito, pati kasi yung dalawang higante na nakita nila, hindi nila alam kung nasaan yung susi nga ni Prince Loki. So kaya yun iniwan na nila yun at eto tuloy ngayon sila sa paghahanap. At eto nga sa paghahanap nila sabi ngayon ni Road na baka ang nakakaalam lang kung nasa yung susi si Elder Jarol. So kaya ito sabi nila Luffy, isasabihin kaya sa kanila ni Elder Jarol kung nasaan yung susi. Pero ito sabi nga ni Road na hindi malabo yun kasi nga yung pagpapalaya kay Prince Loki ay serious crime yan dyan sa Elbaf. At din ito ay nagpatuloy sila sa paglalakad at dito nakakita ngayon nila itong throne room na. So ito sira-sira na talaga itong area dito sa may throne room at sabi nga nila pati yung ceiling wala na, nasira na. Grabe yung nangyari dito. Pero ayun maya maya napansin nila yung kakaibang mark na yun. So sabi nila teka ano yung marka na yun? So ito tungtong ngayon sila bigla dyan kay Road at ito nga tingin-tingin sila Luffy. Sabi nga ni Luffy, ano nga yung malaking bilog na yun? So ito sabi nga ni Nami, parang magic circle yata yan. At then, ay ito nga, lapit sila ngayon dito sa magic circle. So sabi nga ni Nami dito, yan yung nababasa niya sa libro, yung ginagamit ng mga ibang bansa kapag nagsasamon sila ng demonyo. So ito sabi nga nila Luffy, totoo ba yun? Nagsasamon sila ng demonyo? So ito sabi nga ni Nami, di niya alam, malay niya kung totoo ba yung mga nababasa niya nga na yan. But then, sabi nga ni Road, pero bakit naman may ganyan dito sa may kastilyo, nakakatakot naman yan. At then ay eto nga habang pinagmamasdan ni Luffy yan, sabi niya feeling niya ay nakakita na siya ng ganyang bilog parang recently lang may nakita siyang ganyan. Pero eto habang nag-iisip si Luffy maya maya bigla may tumawag kay Luffy at ayan nagulat ngayon itong sila Road. Sabi nga ni Road, naku ayan na ba yung demonyo? Sabi nga ganyan so natatakot etong si Road. Pero ito surprisingly si Nami hindi siya natatakot. Sabi niya nga dyan hindi demonyo yan. So ito sabi ni Nami, sino ka lopas ka dyan? So ang tapang ni Nami. So ito ay hanap-hanap nila ngayon kung sino yung tumatawag kay Luffy. At ito tuloy ngayon sa pagsasalita yung tumatawag kay Luffy. Sabi niya nga dyan na matagal niya nang gustong makita harapan etong si Luffy sa face to face. At ito nga natakot ngayon bigla dito etong si Road. Sabi niya nga dyan, ikaw ba yung demonyo? Lumabas ka dyan. Sabi niya ganyan. So ito takot na etong si Road. Pero maya maya biglang sabi ni Road dito kay Luffy na umalis na kaagad sila dito sa area na to bago pa sila tuluyang maposes. At ito nga patakbo ngayon dito etong si Road para umalis na nga dyan. But then suddenly bam! Dito bigla siyang hinagiisan ng pagkalaki-laking axe nga rito. So ito nagulat dito etong si Road, muntik pa siyang tamahan. At ayun tinapon ngayon dito etong sila Luffy. At then pagkatapos nga nito ay dito na nga lumabas ngayon etong si Gaban. So ito tatawa-tawa dito etong si Gaban. At dito nga sabi niya ngayon na marami na nga raw siyang narinig na istorya patungkol kay Straw Hat Luffy. At kasama na nga doon yung ginawa niyang pagtalo kay Kaido. So ngayon parang gusto raw ulit mag-travel ni Gaban na pabalik dun sa may Wano kasi matagal-tagal na rin hindi siya nakakapunta doon. Pero eto nga sabi ni Rod, anong ginagawa dito ni Gaban sa may kastilyo? Ba't siya nandiyan dyan? So sagot, eto si Gaban sabi niya nga dyan kasi meron siyang naramdaman na kakaibang hacking. So pumunta siya dito pero pagdating niya dyan nawawala na yung abnormal na hacking na yun. At instead ang nakita niya etong sila Luffy na. At so ito ngayon sabi ni Luffy, teka lang, sino ba yan? So ito paliwanag ngayon si Rod. Sabi niya nga dyan, di ba nanggaling na sila dun sa may school, na-meet na nila si Replay, asawa niya yan. Sabi niya ganyan. At si Colon anak nila. So ito natuwa si Luffy. Sabi niya nga dyan, ibig sabihin ikaw pala yung tatay nung batang malaking higante na yon. Sabi niya ganyan. At then ay dito nga ngayon tawa si Gaban. Sabi niya, so ibig sabihin na-meet niya na pala yung mag-anak niya. So ito sabi niya nga ay si Replay 80 years old na. Tapos etong si Colon 20 years old na. So mas maraming dugo raw na nakuha etong si Colon sa side ng mga higante. So kaya ito higante etong si Colon. Pero ito tuloy ngayon ni Gaban, sinasabi niya dito kala Luffy, di rin maganda yung makapangasawa ng
higante kasi siya lang daw yung tumatanda tapos yung mga higante ay ganun pa rin yung itsura nila. At ito nga sabi ni namin, nagugulat siya, di niya nga akalain na may ganyan. So isang normal na tao at isang higante nagkatuluyan at eto nagkaanak pa. But then ay eto nga biglang talon si Gaban papunta rito kala Luffy at sabi niya nga dyan na ang pag-ibig malaya at yung mga gantong klase, yung mga mixed blooded races, matagal nang nag-i-exist yan sa history. So nandiyan daw yung mga Buccaneers, yung mga Wotans, yung mga mahaba yung binti at saka yung mga braso ganyan. So matagal na raw yan na nag-i-exist sa history, so hindi na bago yan. At then eto nga sabi ngayon ni Zoro, teka lang, ba't parang ang daming alam nito ng matanda na to, sino ba siya? At then eto nga sabi ni Gaban, sagot siya ang tinatawag na The Missionary of Love. So matindi etong si Gaban. So ito tatawa-tawa si Luffy, sabi na nga dyan, si Sanji pag tumanda yan malamang ganto yan, sabi nga ganyan. At then eto nga biglang tanong ngayon ni Luffy itong si Gaban, sabi na nga dyan na hinahanap nila yung susi para kay Prince Loki. So alam ba ni Gaban kung nasan yun? Pero ito nga sabi ni Road, nako, dapat hindi niya binabanggit yung mga ganyang klaseng bagay. So ito baling ulit si Luffy kay Gaban, sabi na nga dyan, ay hindi, pasensya ka na, sige kalimutan mo na, wala na yun, sabi ng ganyan. Pero ito nga biglang taong malakas ito si Gaban at sabi niya nga rito, ito yung gusto niya, yung gulo na dahil sa ibang tao. So tuwan-tuwa itong si Gaban. Pero ito ay biglang salita nga itong si Gaban, sabi niya nga rito na alam ba nila kung anong klase ay si Prince Loki? Paano na lang kapag pinalaya nila si Prince Loki at may mangyaring di maganda dyan sa Elbaf at yung mangyari pa yung pinaka worst scenario? So ano gagawin ito ni Luffy? So sagot itong si Luffy, sabi niya nga dyan, kapag ganun yung nangyari, gugulpihin niya si Prince Loki at siya mismo ikakadana niya ulit yan. Pero ito nga sabi ni Gaban, dati nahuli nga itong si Prince Loki at ang yung humuli sa kanya si Shanks. Pero bago pa man din daw mahuli ni Shanks and si Prince Loki, talagang walang nakakapigil kay Prince Loki. So ibig sabihin talagang malakas si Prince Loki. So ngayon, kung hindi raw alam nila Luffy kung ganong kalakas si Prince Loki at kung ano yung kapangyarihan tinataglay ni Prince Loki, ay wag na nilang galawin itong si Prince Loki. Pero ito nga, habang nagpapaliwanag dyan itong si Gaban, biglang talikod itong dalawa. So ito sabi nga ni Luffy, okay sige, hanapin na natin yung susi kasi parang marami pong sasabihin yan, sabi niya ganyan. Pero ito nga, tawa-tawa si Zoro, sabi niya, sige tara na, nag-aaksaya tayong oras dyan. So ito, sabi ni Luffy, ano ba naman, itong dalawang to ay winawarningan nga sila nito ni Gaban. So ito ngayon, sorry ngayon dito itong si Road kasi nga tinalikuran ng dalawa itong si Gaban. Pero ito nga, tawa-tawa lang dyan itong si Gaban. Naalala niya kasi yung panahon nila neto nila Roger na kung saan pinipigilan nila itong si Gold Roger. Pero wala, itong si Roger hala, sige tuloy siya dyan nga sa kung ano yung gusto niyang gawin. At then ay ito, habang naaalala ni Gaban yung nakaraan nilang dalawa ni Roger, ay biglang baling siya dito kay Road. Sabi niya nga, sige Road, ganito, punta ka dun sa may trono sa may upuan, tapos itulak mo ngayon yan. At then pagkatapos niyan ay biglang talon muna dito sa side naman nila Usopp, dahil ito tuloy-tuloy pa rin dyan yung pagpa-party-party ng mga higante. Pero biglang nagkwento na itong si Oimo, sabi niya nga dyan sa grupo ng Straw Hat Pirates natin, na alam ba nila dati sa grupo nila Roger may dalawang malakas talaga. At ito nagulat si Usopp, sabi niya nga dyan, bukod kay Rayleigh meron pang isang malakas dyan sa grupo nila Roger. So ito sabi nila Oimo, oo tama ka, at dito na nga nila kinuwento yung sa nakalipas nila Roger. So anong nangyari nga raw noon, ito si Gold Roger nagpapagaling dun sa isang ospital sa may kalagitnaan ng kabundukan at kasama niya dyan ito sinasabi nila na isa pang malakas. At then ay habang nagpapagaling at nagpapahinga itong si Roger sa may ospital, ang nangyari biglang napaligiran yung ospital na yon ng mga kalaban nilang pirata. So napakarami yung pumalibot dun sa may ospital. Pero ang ginawa nga raw dito nung kasama ni Roger, mag-isa lang siya lumabas dun sa may ospital at kinalaban niya, tinapos niya lahat ng mga kalaban nilang pirata. Pero ang isa pang matindi rito, dahil pagkatapos nga raw nung laban, nakalbo na yung kabundukan at ang gamit-gamit lang daw na sandata nung lalaki na yon ay yung axe lang. So ganyang katindi yung mama na yun, sabi nilang ganyan. So dito gulat na gulat itong si Usopp. At ito nga sabi ngayon nila Jinbei na alam nila yung istorya na yun At ito nga kasi kumakalat na yan matagal na din nga sa mundo ng One Piece natin. At yung mama na nga raw na yun
tinatawag na Mountain Eater. At then ay eto nga, habang manghang-mangha dyan, etong si Usopp sa mga naririnig ng kwento dyan sa mga higante natin, ay biglang talo naman dito yan sa side nila Luffy, dahil eto nga, biglang baba sila ngayon dito sa may hagdanan na nandito naman sa ilalim nung trono. So ito, sabi nga ni Gaban ay pupunta nga sila sa isang hidden room, sa isang treasure chamber, sabi niya ganyan. So kaya ito, tuwan-tuwa itong si Nami, nakarinig siya ng treasure. But then eto nga, tuloy ngayon dyan sa pagbaba itong sila Luffy, at then ay eto nga, biglang punta na sila rito sa may treasure room at bumungad sa kanila ngayon itong napakarami ng mga treasure boxes dyan, pero lahat mga wala ng laman. So ito, galit na galit si Nami, sabi niya nga dyan, sinungaling si Gaban, wala naman palang laman na itong mga treasure boxes dito. So sabi ni Gaban, abandonado na nga kasi itong kastilyo na to, kaya sigurado marami na nagnakaw dyan. Pero eto nga, sabi nga ni Gaban, pero yung pagmasdan nyo, ayun yung susi, sabi nga ganyan. So yun, talon si Gaban papunta dun sa susi ni Prince Loki, at eto, tuwan-tuwa na si Luffy, sabi niya nga dyan, ayun na yung susi. At then ay dito nga, biglang salita itong si Gaban, sabi niya nga rito na yung mga magnanakaw, inubos lahat ng mga treasures dyan, pero yung susi ni Prince Loki, iniwan nila, hindi nila kinuha. So ibig sabihin, kahit nga raw yung mga masamang loob, hindi binalak na palayain ayan si Prince Loki, kasi nga napakadelikado niyan. So ngayon, gusto pa rin daw ba kunin ni Luffy ang susi na yan? Pero eto nga ba nag-uusap dyan, eto si Gaban saka si Luffy ay biglang talon ulit pabalik dito yan kala Oimo, dahil excited nga sila. At sabi nga nila rito na yung tinutukoy nilang mama kala Usopp dito nakatira sa may Elbaf, at yung mama ng araw na yon ay laging kasama ni Roger at halos pumapantay dyan kay Goldie Roger. So hindi naman yung pumapantay na kasing lakas talaga ni Goldie Roger. Ang term na ginamit dito, shoulder to shoulder. So ibig sabihin parang siya yung laging kasama ni Goldie Roger bukod kay Rayleigh. So ito, sabi nga ng mga higante rito na yun ay walang iba kundi si Scapper Gaban, yung kaliwang kamay ni Goldie Roger. At then pagkatapos niyan ay balik na nga rito kala Gaban, at sabi niya nga kay Luffy na kung gustong makakuha ni Luffy itong susi ay kunin niya kung kaya niyang kunin dito sa kamay ni Gaban. At then pagkatapos nga niyan is yan guys. So hanggang dito lang itong si Manga Colored natin ni chapter 1139. At ayan, ay paglabas na guys yung mga ibang updates pa, yung mga spoiler patungkol kay chapter 1140 ay ipepresent ko na lang kagad sa inyo yan. So yun lang naman, at ulit ay maraming salamat sa panonood dito sa video natin kay One Piece natin, at huwag niyo makakalimutan mag-iwan ng like. So yun lang naman, so lagi mag-ingat, God bless nyo lahat, at kita-kits tayo ulit.